Natapos na ang palabas na Batang Kwapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Sa gabing iyon, muling lumitaw ang nakatagong katotohanan mula sa abo. Ang pamilyang matagal nang nagkukunwaring hindi matitinag ay unti-unting nilalamon ng galit, pagtataksil, at kasinungalingan. At sa gitna ng pagbagsak na ito, isang anak ang desperadong lumalaban upang patunayan na hindi siya isang halimaw. Ngunit paano kung ang mismong ama niya ang unang naghukay ng kanyang libingan? Hindi ito karaniwang drama. Isa itong digmaan na nagaganap sa loob ng bahay, kung saan bawat tingin, bawat salita ay may lason. Nagsimula sa tahimik, ngunit mabigat na komprontasyon. Lumapit si Ashley kay Edward. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagod, takot, at desperadong pagnanais. Sinusubukang unawain kung bakit ang lalaking minahal niya ay unti-unting lumalayo. Ngunit si Edward ay tila nawawala sa sariling isip, malamig, tahimik, may apoy sa loob na handang sumabog anumang oras. At biglang gumuho ang lahat. Isang relo, isang ebidensya, isang bagay na dapat matagal nang nawala sa apoy. Ngunit biglang bumalik, parang multong naghahanap ng paghihiganti. Bago pa makapagsalita si Edward, dumating ang mga pulis. Diretsahan, walang awa. May dalang warrant para sa kanyang pag-aresto. Sakdal ng arson. Inaakusahan siyang sinunog ang bahay kung saan nakatira ang kanyang asawa at anak. Isipin mo, akusahan ng pagsunog sa sariling pamilya. Habang nagpupumiglas si Edward laban sa mga pulis, mas malaki pang pagsabog ang dumating mula sa kanyang ama. Isang lihim na matagal nang nakabaon o marahil paulit-ulit na ginamit bilang sandata. Hindi kita tunay na anak. Isang simpleng pangungusap, ngunit sapat na upang wasakin ang buong pagkatao ng isang lalaki. Doon gumuho ang lahat. Napilitang umamin ng kanyang ina, si Thea, sa nakaraan na matagal niyang itinago sa ilalim ng hiya at sakit. Minsan siyang desperadong babae, handang gawin ang lahat upang mabuhay. Ibinenta niya ang kanyang katawan, naging prostitute siya. At bagaman iniligtas siya ni Greg mula sa dilim na yon, sa mga mata ni Greg ay hindi kailanman naging malinis si Thea. Habang buhay siyang nanatiling maruming babae. Minsan, hindi sapat ang pagmamahal upang burahin ang poot. Sapagkat gaano man nagbago si Thea, gaano man siya nagpakasal at sinubukang magsimula ng bagong buhay, hindi niya kailanman nakaligtas sa bilangguan ng kanyang nakaraan. At dahil sa paulit-ulit na pagtataksil ni Greg sa ibang babae, nagkamali si Thea. Nagkaroon ng relasyon. Bagaman agad niya itong tinapos, para kay Greg, sapat na yon upang pagdudahan si Edward habang buhay. Kahit pa napatunayan ng DNA tests na anak niya si Edward, tumanggi si Greg na maniwala. Nakakatakot, hindi ba? Minsan mas pinapahalagahan ng tao ang galit na pinili nilang paniwalaan kaysa sa katotohanan. Lumaki si Edward na gutom sa pagmamahal ng kanyang ama. Ang mga tao ng kalupitan ni Greg, malamig na mga tingin, lahat ay bunga ng kanyang hinala. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na puno ng galit ang puso ni Edward, kundi ng pagmamahal kay Ashley. Ang kanyang asawa na nagdusa ngunit patuloy na iniisip siya. Kahit nakaposas, kahit wasak ang kanyang pangalan, ang tanging iniisip niya ay makalaya at makabalik sa kanyang anak. Samantala, lalo pang naging mabangis si Greg. Pinilit niyang gawing ebidensya ang bawat argumento upang patunayan na guilty si Edward. At pumasok si Paolo, ang anak na palaging paborito ni Greg. Ngunit sa unang pagkakataon, pinanigan niya ang kanyang kapatid. Ang bigat ng sandaling iyon ay hindi dahil sa palabas, kundi dahil sa unang pagkakataon, nanginig si Greg. Ang pinakamatapat niyang anak ay unti-unting lumalayo. Tumama ang mga salita ni Paolo na parang sampal. Kung pipili ka laban sa amin, baka wala ka nang matira. Masakit, hindi ba? Sapagkat minsan,
Ang pinaka-nakakatakot na kaaway ay ang anak na sa wakas ay nakita kung gaano kakalupit. Hindi pa natapos ang bangungot ni Edward. Habang naghahanda ang kanyang abogado para sa inquest, muling binalikan ng gabing nilamon ng apoy ang kanilang tahanan. At dito lumitaw ang isang mahalagang pangalan, si Manang Yoli, ang babaeng nakakita kay Edward bago ang sunog. Siya ang maaaring maging susi sa kanyang kalayaan, ngunit walang bagay na madaling makuha. Sapagkat sa mundong ito, ang katotohanan ay hindi libre. Kailangan itong ipaglaban, paghirapan, at pagdusahan. Desperado si Ashley na kumbinsihin si Manang Yoli. Halos nakikiusap. Sinabi niyang kailanman ay hindi kayang saktan ni Edward ang sariling anak. At dito lumitaw ang lalim ng kanyang pagmamahal, sapagkat habang lahat ay nais makita si Edward bilang halimaw, si Ashley ay tumangging bumitaw. Ngunit si Manang Yoli, sarado ang kanyang pintuan, literal at emosyonal. At ang pinakamasakit, habang ipinaglalaban ni Ashley si Edward, may mga taong pilit siyang itinataboy. Tinitingnan siya na para bang siya'y isang sakit, isang kasalanan, dahil minahal niya ang lalaking inaakusahan ng lahat. Dito nakasalalay ang bigat ng kwento, hindi lamang sa apoy o sa sakdal, kundi sa labang bumabangga sa pagitan ng pagmamahal at puot, katotohanan at kasinungalingan, pamilya at pagtataksil. Sapagkat minsan, ang pinakabrutal na digmaan ay hindi nilalabanan ng armas, kundi ng mga taong minsan mong lubos na pinagkatiwalaan. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumulubog sa dilim ang pamilya Torrecampo. Eskandalo, sabwatan, pagbagsak ng kanilang pangalan sa publiko. Lahat ay nagsama-sama upang durugin ang muog ng kayabangan na minsan nilang inakalang hindi matitinag. Ang malupit na ironiya, ang apelyidong minsan nilang ipinagmamalaki, ay siya ring naging sandata ng kanilang pagbagsak. Ang ganda ng naratibo ay naroon. Pinapatunayan nitong hindi lahat ng mayaman at makapangyarihan ay matapang. Madalas sila pa ang pinakaduwag kapag hinarap sa katotohanan. Ang imbestigasyon ay parang orasan ng bomba. Isang maling salita, isang saksi, isang revelasyon, at maaaring gumuho ang buong pamilya. Ngunit ang pinakamalalim na sugat ay hindi gawa ng apoy, kundi ng mga lumang pilat, hindi natapos na kawalan ng tiwala, pagtataksil at galit na hinayaan lamang lumaki. Mula sa abo ng nasunog na mansyon, bumangon ang nakakatakot na tanong, kung inosente si Edward, sino ang nagsunog? At bakit mas marami ang sabik na makita siyang masira kaysa tuklasin ang katotohanan? Sa pagmasid sa mga eksena, nagiging malinaw, hindi lahat ng kontrabida ay sumisigaw. Minsan nakaupo sila sa ulo ng mesa, nakangiti, handang isakripisyo kahit ang sariling anak, para lamang protektahan ang kanilang kayabangan. At si Greg, hindi na lamang siya ama. Siya'y naging hukom, berdugo, at halimaw. Sabay-sabay. Kaya't nananatiling tanong, inosente ba talaga si Edward o may lihim din siyang dala na hindi pa nakikita? Sapagkat habang ipinaglalaban ni Edward ang paglilinis ng kanyang pangalan, mas mapanganib na digmaan ang kumukulo sa loob ng pamilya. Hindi na lamang ito kaso ng arson. Isa na itong digmaan ng kayabangan, dugo, at kapangyarihan. At ang pinakanakakatakot, lahat ay may lihim. Sa kulungan, dahan-dahang nababasag si Edward. Hindi dahil sa takot sa pagkakabilanggo, kundi sa sakit ng pagkakahiwalay kay Ashley. Ang babaeng kahit may karamdaman ay patuloy na lumalaban para sa kanya. Isipin mo yon. Ang mismong nagdurusa ang siyang kumakapit, habang ang iba'y bumibitaw sa kaunting iskandalo. Ngunit si Ashley, kailanman ay hindi bumitaw. At dito, lalo pang bumigat ang emosyon ng kwento. Sapagkat habang patuloy na pinapatunayan ni Ashley ang kanyang pagmamahal kay Edward, lalo namang nagiging desperado ang mga taong nais silang paghiwalayin. Kahit nakahiga sa ospital, si Ashley ay itinataboy, tinatrato na, para bang ang kanyang pagmamahal mismo ay isang krimen.
Nakikita si Edward na parabang dala niya ang isang nakakahawang sakit, isang bagay na dapat iwasan. Ngunit ang katotohanan, lahat sila'y takot harapin ang realidad. Sapagkat kung mapatunayang inosente si Edward, maraming maskara ang babagsak. At ang pinakamatinding eksena ay nang muling humarap si Ashley kay Manang Yoli. Pagod, halos wala ng lakas, ngunit nagpunta pa rin siya. Desperadong nakikiusap, hindi kailanman magagawa ni Edward ang ganoong krimen. At bawat salita ay hindi lamang depensa para sa kanyang asawa, kundi isang panalangin upang mailigtas ang natitirang bahagi ng kanilang pamilya. Ngunit nanatiling matatag si Manang Yoli. At dito mararamdaman, bakit siya takot magsalita? Ano ba talaga ang alam niya? Kung saksi lamang siya, bakit tila tumatakbo siya mula sa mas malaking katotohanan? Samantala, habang nakatuon ang lahat kay Edward, tahimik na lumalaki ang tensyon sa relasyon ni na Ashley at Sander. Malinaw na mahal ni Sander si Ashley. Kahit gaano niya itanggi, nakikita. Ngunit si Ashley ay lubos na nakalaan kay Edward. Bawat eksena nila ay parang dahan-dahang umuukit ng kutsilyo. Tahimik, ngunit masakit. At kailangang aminin, nakakairita minsan si Sander. Para bang hinihintay niya ang pagbagsak ni Edward, umaasang makakakuha ng pagkakataon. Tahimik sa labas, ngunit sa loob, nangangarap na balang araw ay piliin siya ni Ashley. At dito nakatago ang pinakanakakatakot. Habang nagkakagulo ang emosyon, lalo namang nawawala si Greg sa kontrol. Lumilitaw ang kanyang tunay na mukha. Hindi na lamang siya mahigpit na ama, hindi na lamang siya asawang nagtaksilan. May mas madilim na gumigising sa loob niya. Mas mahalaga sa kanya ang panalo kaysa sa katotohanan. Nakakatakot sapagkat ang mga lalaking tulad ni Greg ay hindi madaling mabasag. Sanay silang kontrolin ng lahat, manakot gamit ang pangalan, pera at impluensya. Ngunit unti-unti nang nawawala ang kontrol ni Greg, lalo na kay Paulo. Malaki ang pagbabago ng karakter ni Paulo. Minsang masunuring anak, ngayoy lumalaban na sa kanyang ama. Ang kanilang mga pagtatalo ay parang banggaan ng dalawang leon. Nakamamatay. Ang pinakamabigat na sandali ay nang halos isigaw ni Greg. Nawala ng dangal ang kanilang pamilya. Winasak ng iskandalo. Dito naging malinaw, ang pagbagsak ng pamilya Torrecampo ay hindi lamang sa apoy, kundi sa mga sugat, kasinungalingan at pagtataksil sa loob. At dito natin nauunawaan, hindi na pinoprotektahan ni Greg ang kanyang pamilya. Kumakapit na lamang siya sa kanilang apelyido. At iyon ang pinakamalaking kaibahan. Ang mga tunay na nagmamahal sa pamilya ay lumalaban upang mailigtas ang kanilang mahal sa buhay. Ngunit ang mga adik sa pangalan at kapangyarihan ay kayang sirain kahit ang sariling anak para lamang manatili sa kontrol. Habang lumalala ang sitwasyon, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa isip ng lahat. Paano napunta roon ang relo? Kung si Edward talaga ang nagsunog, bakit napakalinaw ng ebidensya? Para bang sinadya itong ilagay upang madaling matagpuan? At mula sa sandaling iyon, nagsimulang kumalat ang hinala. Unti-unting naging sentro ng misteryo si Manang Yoli. Lalong naging kapanapanabik ang kwento, sapagkat sa unang pagkakataon, hindi lamang biktima si Edward. Tila may mas malaking tao sa likod ng lahat. Mas matalino, mas tuso, at marahil mas malapit kaysa inaakala ng lahat. Habang umuusad ang investigasyon, lalo pang naging emosyonal si Edward. Bawat gabi sa kulungan, ang iniisip lamang niya ay si Ashley at ang kanilang anak. Malinaw ang kanyang desperasyon. Hindi siya umiiyak, hindi siya sumisigaw. Ngunit sa loob ay unti-unti siyang nababasag. At minsan, ang makita ang isang lalaking tahimik na gumuho ay mas masakit kaysa sa makitang sumabog sa galit. Ngunit kailangang umikot ang kwento. Sa rurok ng tensyon, dumating ang isang linya na tumama. Nang malalim, hindi ko ginawa. Simple, walang drama.
Ngunit sa payak na pangungusap na yon, nakatago ang katotohanan. Gaano man karami ang naniniwalang guilty si Edward, may bahagi pa rin ng lahat na nais maniwalang nagsasabi siya ng totoo. At kung siya nga'y inosente, ibig sabihin may ibang tao pang malayang naglalakad. Pinapanood ang pagbagsak ng pamilya Torrecampo, marahil matagal nang pinlano ang lahat. Kaya't nananatiling tanong, sino ang may pinakamalaking motibo upang sunugin ang bahay? Galit lamang ba ni Greg ang nagtulak o may mas madilim pa siyang lihim na itinatago? At kung ikaw si Ashley, hanggang saan ka handang lumaban upang protektahan ang taong mahal mo kapag ang buong mundo ay laban sa kanya? Salamat sa pananatili sa mabigat at emosyonal na kwentong ito. Manatiling ligtas, manatiling payapa, at tandaan, ang pinakanakakatakot na apoy ay hindi yaong sumusunog ng mga bahay, kundi ang galit na matagal nang nag-aalab sa loob ng pamilya. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.